Anggulo. Tampok ang kongresista ng ika-5 distrito ng Iloilo na si Miel Tupas Jr. Sumikat siya nitong mga nagdaang buwan bilang pinuno ng pangkat ng prosekusyon na lumiti sa dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ang tanong ng marami bilang tagapaglitis ni Corona, naging malinis ba at bukas ang kanyang panunungkulan bilang opisyal ng pamahalaan? Pero dati nang kilala sa Iloilo ang kanilang pamilya na humawak sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Kapag politika sa Iloilo ang pinag-uusapan, tsak na mababanggit ang pamilya Tupas. Napasakamay na kasi nila ang mahahalagang pwesto sa politika sa lalawigan. Ang pamilya Tupas ay isang halimbawa ng tinatawag na political dynasty, bagay na naging sanhi ng maraming pagbatikos. Dito sa Iloilo basta't politika ang pag-uusapan, hindi maaaring hindi mabanggit ang apelyidong Tupas. Pero ang nakilala ng buong bansa nitong mga nagdaang buwan, ang kinatawan ng ika-5 distrito ng Iloilo na si Miel Tupas Jr. Sa unang pagkakataon matapos mapatalsik sa pwesto si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, umuwi sa kanyang bayan sa Iloilo si Lead Prosecutor Miel Tupas. Naging mainit ang pagsalubong sa kanya ng mga kababayan. Congressman Junjun kung siya ay tawagin dito. At sa kanyang pagbabalik, binisita niya ang kanyang mga magulang na ilang buwan din niyang hindi nakita dahil sa gawain bilang prosecutor. Dito sa bayan ng Barotac Viejo sa Iloilo, unang nakilala ang kanyang pamilya. Taong 1970 nang maging alkalde rito ang kanyang lolo na si Raul Causing, ama ng kanyang inang si Mirna Causing. Si Mirna naging mayor din ng nasabing bayan mula sa taong 1992 hanggang 2001. Nang mga panahong iyon, gobernador naman ng lalawigan ang ama niyang si Miel Tupas Sr. na umupo mula sa taong 1998 hanggang 2010. Sabi ko, political dynasty, pero sabi ko, binubuto naman tayo ng tao eh. Sa amin siguro nakita nila sa tatay pa namin, tapos dire-diretso hanggang sa anak namin ngayon. Parang part na ng buhay namin siguro yung mag-alaga ng mga constituents namin doon, lalo na yung sa Barotac. Mula raw nang maupo si Miel Tupas Sr. bilang gobernador, inulan ng kaso ang pamilya dahil umano sa katiwalian. Sabi ni dating Justice Secretary Raul Gonzales, puno di umano ng korupsyon ang lalawigan ng Iloilo sa ilalim ng pamumuno ni Miel Tupas Sr. Si Gonzales ay kababayan ng mga Tupas at kalaban sa politika. I would think that the Tupas administration's government has been identified with a lot of corruption. Hirap na hirap ang tao dyan. My God. Kaya sometimes I don't want to go home eh. Naawa ko sa mga tao nga walang trabaho. Parang pelikula ang eksena taong 2007 ang subukang sipain sa Kapitolyo si Governor Miel Tupas Sr. sa utos ng Ombudsman dahil sa mga issue laban sa kanya. Mismong ang pinsan nga ni Congressman Tupas na si dating Iloilo Representative Rolex Suplico ang nagsampa ng isang resolusyon sa Kamara para imbestigahan si Miel Tupas Sr. Ang isa sa mga dahilan ay ang kaduda-duda raw na ipinatayong kalsada ng gobernador noong taong 1992, ang Iloilo East Coast Capiz Road Project. It's a 500 million peso road, asphalt road. It was funded by World Bank. First, I have to find out what happened. Bakit ba ang isang daan na amounted to 500 million pesos would deteriorate 1 year after turnover?
I could not understand that. Nang bisitahin namin ang kontrobersyal na kalsada, maayos na ito at maluwag na nadadaanan ng mga motorista. Kasalukuyang nakabinbin ang kaso at dinidinig pa rin sa Korte Suprema. Pero tahasang itinanggi ni Neil Tupas Sr. ang lahat ng ito. That is what they said. Corrupt ako. So, anyway, all the cases were dismissed. Sa kanya po nanggaling yung allegation about that controversial 500 million road. Yes. He's saying doon daw nagsimula yung animosity between you and him. It is not. Saan ba nagsimula po? No, because he was against Junjun. The two of them. Doon na nagsimula. In what way? Because I think they were backbiting with each other. Yeah. Ako na lang daw collateral damage. Until now, hindi mo pa rin siya napapatawad sa ginawa niya? Yes, I cannot. Bakit? Ano yung pumipigil sa inyo? Because what he has done, in spite of what I have done to him, he was an unknown fellow, but I took him. Dati meron akong galit. Ngayon, wala na akong naramdaman. No? I think kung ano man ang galit sa puso ko ay nawala na through the years. Sabi pa ni Tupas Sr., masama lang daw ang loob ni Suplico dahil natalo siya ng anak na si Junjun nang kumandidato ito noong taong 2010. Siguro dapat sila tanongin niyo na bakit? Bakit sila lumaban sa amin? Maybe he has his ambitions, I have mine, so... Hindi ito ang unang beses na nilabanan ng mga Tupas sa politika ang kanilang kamag-anak. Pagkatapos kasi maging bokal ni Junjun Tupas, noong 2007 ay tumakbo at nanalo siya bilang congressman at tinalo ang pinsan niyang si Enrique Boy Suplico. Nawala sa mundo ng politika ang mga Suplico, pero patuloy ang pag-angat ng mga Tupas. 4 sa magkakapatid ang may pwesto sa gobyerno ngayon. Kinatawan sa Kongreso si Neil Tupas Jr. Bokal ng probinsya si Nielo Tupas. Konsehal sa Iloilo City si Nielex Tupas. Mayor naman ng Barotac Viejo si Neil Tupas III. Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, itinalaga naman bilang chairman ng Philippine Oil Company si Tupas Sr. Direktor sa Department of Agriculture naman si Raul Tupas, pangalawa sa magkakapatid na Tupas. Sa Department of Health naman nakapwesto si Nielito Tupas, pang-4 sa magkakapatid. Samantalang Executive Assistant naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, si Nielet Tupas Balyesa, pang-5 sa mga Tupas. Bilang pasasalamat daw sa mga kababayan niyang nagluklok sa kanilang pamilya sa pwesto, bumisita siya sa 2 isla na sakop ng kanyang distrito, ang isla ng Malangabang at Polopinya. Nakapunta kayo talaga dito? Pinupuntahan ko talaga yung mga isla. I give priority. 22% of the people dito sa district, sa islands nakatira. So, very, very close ako sa mga tao, sa mga barangay. Dito namigay siya ng tsinelas, laruan at pera para sa kanyang mga scholars. Rogelio Bactelaran. Talagang namimigay kayo? Usually, kasi yung binibigay ko yung sa scholar, yun yung PDAF ko. Pero yung mga ganito, personal ko talaga, na personal ko nang bigay talaga. Lagi ba niya ginagawa ito sa inyo? Madalas? Madalas. Kasi mahal na yung Di maitatangging malalim na nga ang pagkakaungkit ng pangalang Tupas sa Iloilo. Pero para kay Neil Tupas Jr., natulungan man daw siya ng kanyang apelyido sa kanyang pagpasok sa politika, hindi raw nakasalalay sa apelyidong ito ang tagal at kalidad ng kanyang serbisyo para sa publiko. Yung guide ko, yung pagpapalaki sa akin, dun yung values na sabi niya, if you want to, if you're here just for yourself, forget about it. Yung honesty, yung integrity.
Nasa ikalawang termino na si Niel Tupas Jr. bilang congressman ng ika-5 distrito ng Iloilo. Pero may mga nagtatanong, si Tupas nga ba ay singlinis at bukas gaya ng inaasahan sa isang naging taga-usig noong nagdaang impeachment trial? Sa loob ng halos 2 termino, mahigit 100 panukalang batas na ang isinulong ni Congressman Niel Tupas Jr. sa Kongreso. Pero ang lahat ng ito, nakabinbin pa sa plenaryo. Ano-ano na po yung mga batas na naipasa ninyo? Kasi ito yung mga bills actually ng first term pa ako. Pero yung, alam mo yung mga nangyayari na yun, ang dami lang nangyayari ngayong term kasi it's really parang period for reform. Sa listahan ng kanyang pork barrel, mula 2007 hanggang 2011, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang kabuang halaga ng proyekto ni Tupas sa Iloilo. Kabilang sa mga proyektong ito, mga rehabilitasyon, kabuhayan, at scholarship program sa lalawigan. Sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa taong 2011, umabot sa mahigit 47 milyong piso ang idineklara niyang net worth. Pwede mo pang sabihin sa amin ng diretsyo na lahat ng properties, lahat ng assets, na-i-declare niyo po sa SALN? Lahat ng assets ko, no? Na-i-declare ko sa assets, liabilities, net worth. At kailangan tapat yon, honest. At yun ang ginawa ko bilang public official. Sa 284 na kongresista sa bansa, pang-76 si Congressman Tupas sa pinakamayamang kongresista. Sa mahigit 70,000 piso kada buwan na sweldo ng isang kongresista, mapapaisip ang ilan kung paano nagkaroon ng malaking net worth si Congressman Tupas. Before ako naging congressman, ay naging private practice ako bilang isang abogado rin dun sa Makati Law Firm. Before that, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho na rin ako sa aking ama. Sa kasagsagan ng impeachment trial, napabalitang mayroong ipinapagawang bahay si Congressman Tupas sa Quezon City na nagkakahalaga di umano ng 50 milyong piso. Pinabulaanan nito ni Tupas. 14.5 million yan, hindi 50 million na sinasabi niyo. At sabi ko, imbitahin ko kayo pag tapos na. Naging kontrobersyal na usapin ang mga dollar account nang na-impeach na si Chief Justice Corona. Hindi na ideklara sa kanyang SALN ang mga accounts na ito. Hindi raw ito magiging problema ni Congressman Tupas na aminadong mayroon ding dollar accounts. Sinabi ko mayroon akong dollar account pero maliit na maliit. Hindi ko alam parang 3,000 o 4,000. Parang gano'n ang range. Pero kino-convert ko sa peso yon. I am asking them to sign these blank forms and to join me. And we surrender to their call for transparency ng bayan. Pero sa kabila ng sinasabing transparency ni Tupas, tumanggi siyang makiisa sa hamon ng dating Chief Justice Renato Corona sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpirma sa isang waiver para mas maging transparent sa publiko ang kanilang bank accounts. Sa SALN ko may waiver na ako doon. Ang ombudsman anytime pwede siyang humingi ng tulong sa ahensya ng gobyerno para malaman niya ang aking bank accounts. Ngayon naman, yung pinaglaban namin dito sa impeachment, hindi ito parang grandstanding lang Nasaksak yan ng mga politiko, sasabihin nila, sige, waiver tayo lahat. Parang to me, as a public servant, yung pinaglaban namin is beyond grandstanding. Bilang congressman, laging hectic daw ang schedule ni Congressman Tupas. Pero pilit pa rin niyang isinisingit ang paglalaro ng kanyang favorite sport, ang basketball. Ang kanyang mga kalaban, ang mga kapatid na sina Barotac Viejo Iloilo City Mayor Niel Tupas III at Iloilo City 5th District Board Member Nielo Tupas. Maliliit pa lang daw sila, ito na ang bonding moment nilang magkakapatid. Panganay sa 7 magkakapatid ang 41 taong gulang na si Congressman Niel Tupas Jr. Siguro being the eldest, pero strict in a nice way. Siya, dati ako lang makakaano niyan katabi ako niya sa pagtulog. Ako lang nakakairam ng kotse niya. Kasi maingat yan, maingat sa lahat ng bagay. Wala nang tatalo dyan sa tiyan ng pamus. And ano yan, for sure,
continue yan sa family niya. No? Ang asawa niya, si Ate Jel, mahilig din doon. Nag-aagawan sila. So kailangan may para talaga sa kanya, may para din sa iba. Ang pangunahin niyang katuwang, ang kanyang asawang si Yvonne Angeli Lee Tupas, o Jel, isa ring abogada. First-year college, sina Congressman Tupas at si Jel nang magkakilala sila sa isang political science class sa Universidad ng Pilipinas. On the first day of class, for that subject, I was late for a few minutes. So I was hurrying up, and the only seat that was left happened to be the seat beside him. So sabi ko, is this seat taken? Wala, suplado, ganyan lang. Okay. Ang suplado nito, cute pa naman sana, pero suplado. Genuine love yun. Yung sa amin talaga ang dalawa. So, yung sobrang tinding pagmamahal yun. During the first time I met her, na I can withstand any test. Mahigit 10 taon na naging magkasintahan ng dalawa bago sila nagpakasal noong 19 ng Disyembre taong 2000. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng 2 anak na sina Angelis Tupas, 9 na taong gulang, at Niel Tupas IV, 5 taong gulang. Pasensyosong ama raw si Congressman Tupas at mahilig mang-spoil ng mga anak. Well, every moment is a bonding moment for us. Pag vacation yon, we go abroad, walang yaya yon. Talagang kami lang talaga. Bukod sa basketball, hindi rin nakakaligtaan ni Congressman Tupas na mag-jogging. 10 kilometro raw ang tinatakbo niya araw-araw. I do it every day kasi usually I don't feel good if I can't complete the 10 kilometers. So, sanay kasi gano'n. Kwento pa ng kanyang kaibigan, noong nasa law school pa sila, maghapong tambay ng library ang kongresista. Pag nakita ko yan na umupo sa may 3rd floor, aral lang ng aral, basa lang ng basa ng mga kaso. Kaya naman hindi na raw nakakagulat na magtapos bilang magna cum laude sa kursong AB Political Science sa UP Diliman si Congressman Tupas. Oras daw kasi na ituon ni Congressman Tupas sa isang bagay ang kanyang isip, desidido siyang makamit ito kahit ano pa ang isipin ng ibang tao. There's no other way to describe yourself pag sa law school ka sa UP College of Law, except na aral, no social life. Hanggang ngayong nasa kamara na siya, bit-bit pa rin niya ang katangiang ito. Kaya kahit na marami ang bumabatiko sa kanya, taas noo pa rin daw niyang itutuloy ang kanyang sinumpaang tungkulin. Alam mo, lahat ng laban ko sa buhay ko is worth it. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang punong mahistrado ng ating bansa ang napatalsik sa pwesto matapos ang paglilitis sa impeachment court. Ang naging lead prosecutor ng paglilitis na si Congressman Niel Tupas Jr. may mahalagang tungkulin sa paghahanap ng bagong punong mahistrado ng bansa. Like all defining moments in our nation's history, we are once again called upon to make a choice between right and wrong. No position exacts greater demand for moral righteousness from an individual than the judiciary. Bilang lead prosecutor, malaki ang ginampanan na papel ni Iloilo Congressman Niel Tupas Jr. sa makasaysayang pagpapatalsik sa punong mahistrado. Bilang chairman ng Committee on Justice ng House of Representatives, automatic na miyembro ng Judicial and Bar Council si Tupas. Ang JBC ang may kapangyarihan na mag-screen ng mga aplikante na papalit sa nabakanting pwesto ni Corona. Noong ika-4 ng Hunyo, halos isang linggo matapos ang impeachment trial, inabangan namin si Tupas sa kauna-unahang pulong ng JBC. Anong magiging agenda natin for today's meeting? Ngayon, yung agenda ngayon, unang-una, sino ba magpe-preside dito? Diba? Under the Constitution, only the Chief Justice can preside. So pag-uusapan namin yon. Sir, how do you feel na parang months ago, ini-impeach lang natin yung Chief Justice, ngayon naghahanap na kayo ng kapalit niya?
I think it's a new beginning. Parang may pag-asa sa ating bayan. And it's a nice feeling. Bukod kay Tupas, kabilang din sa JBC ang ilan pang opisyal ng gobyerno at mga representative mula sa private sector. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, malaki ang epekto ng nagdaang impeachment trial sa pagsala ng susunod na Chief Justice. At bilang miyembro ng JBC, muling susukatin ng taong bayan ang kakayahan ni Tupas. Judicial Bar Council, malaki ang papel, no? Nagagampanan ni Congressman Tupas. Malaki ang expectation sa kanila, sa prosecution, at saka sa JBC, ng taong bayan na mapagbigyan ng karampatang kahalagahan yung pinanggalingan natin na kung saan inangat ng Senado ang standard of transparency at standard of public accountability. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa Korte Suprema sa unang meeting ng JBC. Hindi agad pinayagang makapasok ang media sa loob ng Supreme Court. Mag-aalas 2 ng tanghali nang matapos ang meeting ng JBC. Kanina, diniscuss yung bagong Chief Justice. Nag-inhibit yung acting Chief Justice, Justice Carpio. Okay. Dinesignate niya si Justice Secretary de Lima. Nag-inhibit rin. Oh, sir, bakit? Kasi may possibility ina-nominate sila. Magiging pamantayan daw niya sa kanyang pagsala sa susunod na Chief Justice ang nagdaang impeachment trial. Integrity and independence. Integrity, maraming competent, pero yung integridad. Diba? Kailangan tapat siya, kailangan honest siya. Yung independence, kailangan huwag siya magpadikta. Ladies and gentlemen of the Senate, Hindi naging madali ang tinahak na daan ng prosekusyon upang mapatalsik sa pwesto ang dating punong mahistrado. Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Aminado si Tupas na liyamado ang mga abogado ni Corona pagdating sa karanasan at kakayahan sa korte. With all due respect, may we request that the prosecution be given time? Habang ang lead prosecutor na si Tupas, 5 taon lamang nakapag-practice ng abogasya sa ilalim ng Belo, Gozon, Elma Parel Asuncion and Lucila Law Offices. Mas malaking experience talaga nung depensa. Kasi kami, ilang taon ba kami na hindi na nag-practice ng law dahil ang mga congressmen, under the Constitution, hindi kami pwedeng mag-appear personally as mga abogado sa korte. Mas may experience sila in terms of practice. Pero sabi ko naman, yung katotohanan naman, yung sa amin at yung puso naman namin na buong-buo. January 16, 2012 Journal. Ang kakulangan sa karanasan napansin agad ng ilang bumabatikos kay Congressman Tupas noong ikalawang araw pa lamang ng impeachment trial. The prosecution is not prepared to present evidence today. The court motu proprio postpones the trial until tomorrow afternoon at 2 o'clock. It's ordered. There were a lot of lowest moments or points during the impeachment trial. There was a lot. Day 2, medyo yung prosecution na may misunderstanding sa decision and hindi namin gusto na hindi kami makapresent ng evidence, no? Binatikos ang prosekusyon dahil documentary evidence lamang ang hawak nila at wala pa silang maiharap na testigo. Napakalaking setback yun sapagkat hindi lang yung senador kundi yung taong bayan ang na-disappoint. Kaya nung hindi ready ito, parang totoo yata na wala namang kaso labang kay Corona. So that compounded yung kanilang notion na inapura ito. Wala silang testigo. Nakita rin ang namumuong gulo sa pagitan ng mga miyembro ng prosekusyon nang nilayasan ni Congressman Fariñas ang paglilitis matapos siyang pigilan ng mga kagrupo na magsalita at kontrahin ang depensa. Meron po ba kayong mga, sentimiento? Wala. Happy talaga tayo.
Dahil dito, binatikos ang kakayanan ni Congressman Tupas na mamuno bilang lead counsel ng prosekusyon. May misunderstanding lang. May konti lang siguro, but we will resolve it. Okay, thank you. The prosecution would like to ask permission from this honorable court. Bukod sa pagiging miyembro ng Liberal Party, kilala rin ang mga Tupas na kontra Arroyo. Kaya naman nabigyang kulay rin ang partisipasyon ni Tupas sa pag-uusig kay Chief Justice Corona na kilalang kaalyado ni GMA. Naungkat din ang mas malalim pang kaugnayan ni Tupas kay Pinoy. Naging junior partner si Tupas, ang kanyang asawa at 3 pang private prosecutors sa Belo, Gozon, Elma Parel, Asuncion and Lucila Law Offices, ang law firm na humahawak sa kaso ng Hacienda Luisita. Sa kabila ng samut-saring batikos at pang-iintriga, giit ni Tupas, ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin sa Kongreso. Mahirap na mahirap siya. Maraming tinamaan, maraming nasaktan. Pero yung importance niya naman, sobra-sobra importante yung magnitude niya sa ating kasaysayan. As a nation, ito sa make or break for us. Saan ba tayo papatungo? At the end of the day, nagtagumpay yung katotohanan. Nanguna si Miel Tupas Jr. sa pangkat ng mga politiko na nanindigan laban sa mga katiwalian sa Korte Suprema. Ang tanong nga lang, kung kaya niyang usigin ang mga tiwali sa hudikatura, kaya rin ba niyang linisin ang katiwalian sa kanyang lalawigan? Isang mukha, iba't ibang pananaw, isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.